Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Asong kasama sa oath-taking ng Rizal Police, pinusuan online. Meme post bilang marketing strategy ng isang food business sa Puerto Princesa, kinaliwan ng netizens. QR code accessories para sa mga batang nangongolekta ng ampaw patok sa Vietnam. 2025 Tourism AVP ng Puerto Princesa binatikos dahil sa umano'y pagsusulong ng micro-cheating. 19 anyos na babae mula England may mahigit 40 allergies kabilang ang tubig. At sa trending showbiz balita, Kendrick Lamar nagpasiklab sa Super Bowl 59 halftime show. Sure ako ang lahat ng kwento viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, isang Shih Tzu Poodle ang agaw atensyon sa isinagawang oath-taking ng mga bagong promote na pulis sa Rizal. Ang Shih Tzu kasi na isang miyembro ng K9 ay tila na-promote rin bilang isang certified corporal. Kilalanin si Corporal Tiger sa trending report ni Dustin Bayog. Noong Pebrero 6 ay nagsagawa ang Rizal Police Provincial Office ng simultaneous oath-taking, donning at pinning of ranks para sa pag-promote ng kapulisan. Pero salip na ang kapulisan ng tila maging main character, ay umagaw sa atensyon ng Shih Tzu Poodle na ito na kasama rin sa na-promote. Meet Tiger, reporting on duty. Dahil sa kanyang natanggap na promotion mula kay Provincial Director na si Police Colonel Felipe Maragut, isa na siya ngayong certified corporal dog. Miyembro si Tiger ng Police Dog Unit o K9 Dog at ani ng Rizal Police ay lagi raw itong sumasama sa pagresponde sa mga operasyon nito. Bukod sa mga pamilya at pulis na natuwa sa promotion na ito ni Tiger, ay nagpabot din naman na pagbati ang mga netizens sa new rack na ito ng aso. Samantala, ang naturang oath-taking ay bahagi ng nationwide oath-taking para sa taong 2024 kung saan nasa 30,000 na pulis ang na-promote o tumaas sa mga ranggo. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story. Viral sa social media ang kuwelang marketing strategy ng isang food business sa Puerto Princesa. Paano ba naman kasi? Tampok dito ang iba't ibang memeable marketing strategy mula sa mga nakapost sa social media hanggang sa pina-billboard pa. Bagay na kinaaliwan ng mga netizen. Kung ano-ano ang mga yan, alamin po natin sa trending report ni James Galange. Ika nga nila, laughter is the best medicine. Pero epektibo kaya ito para sa isang business para gamitin bilang isang marketing strategy mula sa paggamit ng memes para hulihin ang atensyon at kiliti ng mga netizen? Viral kasi ngayon ang isang food business sa Dagumbay, Puerto Princesa ang Nom Nom Comfort Food matapos ang mga nakakalo nitong memeable marketing strategy. Mula sa mga post sa social media hanggang sa pinabillboard pa nito. Tulad na lamang ng witty caption na ito tungkol sa pagkuha ng simpatsya kung saan sinasabi nilang wala raw silang customer, isang linya na madalas gamitin tuwing may sinasabing sumakabilang buhay. Gayun din ang mga pa-hard sell strategy nito, bagay na tunay nga namang nakuha agad ang atensyon ng netizens. Samantala kahit sa video contents, abay hindi rin nagpahuli pagdating sa aktingan. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang mga witty content, kabilang na ang paggamit ng tinatawag na reverse psychology sa pag-anyaya ng bagong empleyado na siya pang ipinakita sa isang billboard. Naaliw naman ang mga netizen na kisakay na rin sa nakakatuwang post, pati na rin ang pagpapayag ng paghanga sa effort ng sikat na kainan. Kasalukuyang meron ng 231k likes at 571k followers ang Facebook page ng naturang food business. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
next trending story. Dahil sa sunod-sunod na mga selebrasyon, talaga nga namang sagana ang aginaldo na natanggap ng mga bata. Ngunit sa pag-usbong ng mga digital wallet, kung tawagin, kuminsan may ilang hindi nakapagbibigay ng regalo sa mga pamangkin o inaanak dahil wala raw itong cash na dala. Pero alam nyo ba na ang mga palusot na ito tiyak na hindi uubra sa bansang Vietnam? Nakahanap kasi ang mga magulang sa nasabing bansa ng paraan para makahingi pa rin ng aginaldo ang mga anak maski dahilang nasa online bank ang cash nila tito at tita. Kung ano ito, alamin yan sa report ni Rose Bobiera. Nitong mga nakaraang taon, naging bahagi sa araw-araw na transaksyon ng marami ang pagbabayad gamit ang mga online wallet. Pati kasi sa mga maliliit na tindahan, maaari nang magbayad ang mga mamimili online. Bukod kasi sa hindi na kailangang maghanap ng mga ATM machine para mag-withdraw, mas gusto na ng marami na nasa online wallet ang kanilang mga pera dahil nakakatipid din sila tuwing hindi naglalabas ng cash. Ngunit, ang bagay na ito, tila hindi pabor sa mga bata na nanghihingi ng aginaldo. Sa pagsulpot kasi ng digital banking, tila ito na rin ang naging dahilan ng mga nakakatanda upang magpas sa kanilang mga pamangkin o inaanak na inaabutan sila ng ampaw. Wala umano silang cash na dala, kaya next time na lang. Gayunpaman, ang mga palusot na ito, tila hindi naman umubra sa Vietnam. Nakahanap kasi ang isang ina mula sa bansa ng paraan para makahingi pa rin ng aginaldo ang mga anak kung idahilang nasa online bank ang cash nila tito at tita. Ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng mga accessory ng mga bata na may QR code. Ito lang naman ay mekanismo kung saan madaling makakapag-transfer ng pera online, kung saan kapag in-scan ang naturang barcode gamit ang mga online bank application, ay direkta itong makakapagpasa sa account ng may-ari ng QR code. Ang mga QR code na ito, suot ng mga bata. Mayroong hair clip, phone case, mga keychain at disenyo sa bahay. Marami namang netizen ang nagsabi na tila ito na raw ang future of ampaw at tapos na raw tayo sa panahon ng bigayan ng pulang sobre. Ang ilan, pabirong humirit na kapag humihirap na ang buhay ay panahon na para damitan at pormahan ang kanilang mga anak. Habang ang ilan, nagpahayag naman ng pagkabahala ukol sa privacy issue na maaaring kaharapin kung isa sa publiko ang mga ganitong impormasyon na ayon sa kanila ay dapat pribado at sa ilan lamang ibinabahagi. Para sa DZRH TV, ito si Rose Bobiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, sa halip na mahumaling sa ganda at kulturang taglay nito, mabilis na binalot ng kontrobersiya ang 2025 tourism video ng tinaguriang Ecotourism Center of the Philippines, ang Puerto Princesa. Laking gulat kasi ng netizens nang ang dapat sana'y inspiring tourism video, naging romantic story na di umano'y nagpo-promote ng micro-cheating. Kung bakit ito nasabi ng netizens, tinutukan ni Arnold Herrera. Nabalot ng kontrobersiya ang 2025 Tourism Audiovisual Presentation ng Puerto Princesa kasunod ng aligasyong promotor di umano ito ng micro-cheating. Tampok sa kwento binatang si MJ na mag-isang dumayo sa Puerto Princesa na sa unang bahagi ng video ay tila nami-miss si Candy na suspetsya ng netizens ay kanya raw nobya. Pero sa gitna ng kanyang pagtuklas sa ganda at yaman ng Puerto Princesa, naging focus din ng kwento ang tila namumuong pagtitinginan nila ng kanyang kasamahan sa biyahe na si Jennifer. Bagay na nagpailing sa mga netizen. May isang bahagi rin sa video kung saan binaliwala ni MJ ang text sa kanya ni Candy habang nakikipagsaya ito sa kapwa niya mga biyahero. Ang video, inulan ng samot-saring kritisismo mula sa mga netizen. Mas mainam daw sana kung ibinida nila ang mga lokal na residente na silang mukha ng agritourism at cultural tourism ng lungsod. Sa panig ng isang netizen, tila naging missed opportunity raw ang naturang AVP na sa halip na ipromote ang ganda ng kalikasan ay nabahira ng problema dahil sa malabong romantic angle. Panawagan naman ng isa
I-take down na lang daw ang video dahil sinisira lang anya nito ang magandang imahe ng Puerto Princesa. Samantala, agad namang naglabas ng pahayag ang direktor nitong si Jeffrey Hidalgo. Sa kanyang post, sinadya raw niya ang vague romantic angle para maengganyo ang audience na tapusin ang promotional video. Dagdag pa nito, kung sakali raw matuloy ang sequel nito ay malalaman daw ng lahat kung sino talaga si Candy sa buhay ni MJ. Nagpasalamat naman ito sa mga nanood sa video at umaasang mag-viral pa ito lalo para makita ng mga tao ang likas na ganda ng Puerto Princesa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sunod na trending story, viral ang 19 anyos na babaeng ito mula England dahil sa kanyang di pangkaraniwang bilang ng allergies. Umabot kasi sa 40 ang kanyang allergies kabilang na ang tubig. Dahil dito, napilitan siyang gumamit ng color-coded na listahan para bantayan ang lahat ng maaaring magdulot sa kanya ng matinding allergic reaction. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Ilan sa mga mahirap kalaban ay ang allergic reaction ng ating katawan sa tuwing may expose tayo sa mga lugar o bagay o di naman kaya ay makakain ng hindi dapat kainin. At kung ang isang allergy nga ay mahirap na, paano pa kaya kung gagawin itong 40? Ganyan kasi ang kaso ng 19-year-old na babaeng ito mula Havant sa Hampshire, England. Siya ay si Chloe Ramsey. Mahigit 40 allergies, kabilang na ang tubig. At kinakailangan niyang gumamit ng color-coded spreadsheet upang subaybayan ang mga ito. Bata pa lang, mayroon na siyang matinding food allergies na nagdudulot ng anaphylactic shock. Dahil sa gamutan noong murang edad pa, hindi na siya na ospital sa allergic reactions. Pero may mahigit 40 bagay pa rin siyang iniiwasan tulad ng prutas, pabango at sabon. Noong June 2023, na-diagnose si Chloe sa pollen food syndrome, isang allergy sa pollen-derived substances tulad ng prutas, gulay at pabango. Ngunit ang pinaka-hindi pangkaraniwan niyang allergy ay ang aquagenic urticaria o allergy sa tubig. Kung hindi nakamedicate, nagkakaroon siya ng matinding pantal sa tuwing maliligo o mababasa sa ulan. Kwento ni Chloe, gumagamit siya ng Excel sheet na may traffic light system para malaman kung alin ang pwede at hindi nito pwedeng kainin. Dahil sa tindi ng kanyang allergies, pinayagan siyang gumamit ng injectable medication 2 beses sa isang buwan. Bagamat halos nawala na ang allergy niya sa tubig, nananatili siyang maingat sa mga pagkain at produktong may pollen. Sa kabila ng lahat, sinisikap niya paling manatiling positibo. Ilan sa kanyang allergies ay ang tubig, pollen, alikabok, buhangin, amag, iba't ibang prutas tulad ng saging, ubas, mangga at strawberry, pabango, kandila, deodorant at mga produkto ng Lush, peanut, hazelnut, soya at usok mula sa karne, at mga halagang hayop tulad ng aso at pusa. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, isang linggo matapos humakot ng 5 gramophone trophy sa 67th Grammy Awards, sa Super Bowl halftime show stage naman nagpasiklab ang rapper na si Kendrick Lamar. Ang halftime performance ng Not Like Us hitmaker, balikan sa showbiz report na ito. Nagpasiklab sa katatapos lang na Super Bowl halftime show ang Grammy-winning rapper na si Kendrick Lamar. #1 trending sa X o dating Twitter ang kanyang pangalan na sinunda ng hashtag Super Bowl. Binuksan ng 37-year-old artist ang halftime show sa mga kantang Squabble Up, Humble at DNA. Siya ang first solo rapper na nagsilbing headline performer sa NFL Super Bowl na dinaluhan ng nasa 80,000 football fans. Dito, special guest ni Kendrick ang R&B star na si SZA at kanilang pinerform ang collab song na Luther. Siyempre, di nawala sa setlist ang diss track Not Like Us.
Mustard on a beat, bro. Deep boat in rap. He a freak though. Man down. Call like Ember Lambs. Tell him breathe. Let them boys to the cross. They walk around like G's. And speaking of Not Like Us, noong nagdaang 67th Grammy Awards, 5 gramophone trophies ang nasungkit ni Kendrick para sa kantang ito, kabilang na riyan ang Best Rap Song, Song of the Year at Best Music Video. Ginanap ang 59th Super Bowl sa Caesars Superdome sa New Orleans, Louisiana. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo din po kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.